Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating network meeting number 1 ng Natural Church Development. Inaasahan ko, ito ay makakatulong ng malaking-malaki sa inyong iglesia at pati sa inyong personal na buhay. Sa akin, itong Natural Church Development nakatulong ng malaki sa buhay ko at lahat ng aspeto ng gawain. So, salamat sa inyong buhay, may pagmamalasakit sa inyong iglesia, at nandito kayo para palakasin ang mga iglesia natin. Kung umattend kayo noon, meron tayong konting short orientation sa NCD. Kung umattend kayo noon sa orientation na yan, doble ang palad nyo, meron konting review na gagawin din ngayon. So, lalong mauunawaan nyo yung pinag-aralan noon. Kung nakattend kayo ngayon lang, first time, no problem, talagang magsisimula tayo from the beginning talaga. So kung walang-wala kayong alam, tamang-tama, nandito kayo, magsimula tayo from the beginning. So ayos kung nandito noon o first time ngayon. Kailangan lahat ay meron isang ganitong manual, Philippine Implementation Guide to NCD. So sa inyong enrollment fee, binayaran nyo, kasama yung isang kopya ng Philippine Implementation Guide. So yan ang pwedeng mag-share sa lahat sa inyong church. Kung gusto niyo magkaroon ng isang kopya sa bawat isa sa church, pwedeng lumapit sa ating secretary at pwedeng bumili pa ng ganitong manual. Dito po sa seminar, malaking tawad, 210 pesos lang. Kung bibili sa bookstore, mas mahal ng konti. Okay, sa lahat ng ating gagawin, sa lahat ng ating mga network meetings, marami tayong interaction. Marami tayong pag-usapan. Hindi ako mag-lecture maghapon sa inyo. Kung ganoon, mainip kayo. So para huwag kayong mainip, lalong matututo, lalong makikinabang sa ating sharing sa isa't isa. So magbuo tayo ng grupo ngayon at ang grupo ay magiging grupo nyo buong maghapon. Okay? So kung pwede mabuo ng grupo ng mga 3 tao, mga 3, approximately. Pwede din 4, pwede din 5, huwag lang 6. Kung 6 kayo, hatiin nyo sa grupo ng 3. Okay? So ngayon, magharap ng kasama, sabihin sa inyong katabi, kaharap, kalikod, pwede ba maging kasama ko ngayon araw sa seminar at magbuo ng grupo ng 3. So please pause the video, kayong mananood, at kayong mananood, magbuo kayo ng grupo ng mga 3 tao ngayon. Sige po. Okay, sige po. Lahat may grupo, maganda yan. Ito po ang unang pag-usapan sa grupo. Ano ang isang alam mo tungkol sa Natural Church Development? Siguro marami kayong alam. Siguro konti lang ang alam nyo. So, kung anong alam nyo, i-share sa grupo. Kung wala kayong alam, sabihin na lang, wala akong alam. Ganun na lang. Okay? So, meron kayong 2 minutes para mag-share sa inyong grupo. Anong alam mo tungkol sa NCD? Sige po. Okay. So, may iba. Meron na alam tungkol sa NCD. May iba, wala. Okay lang. Magsimula tayo from the beginning talaga. Okay, ang susunod na share sa inyong grupo, ano po ang isang pangarap para sa inyong iglesia? Anong isang pangarap para sa inyong iglesia? Within 1 minute, mabilis lang. Okay? Please pause the video. Mag-sharing kayo sa inyong grupo. Sige po. Okay, salamat po sa sharing ng inyong pangarap. Ngayon, humarap sa inyong kagrupo at sumunod kayo sa akin. Itong sasabihin sa inyong kagrupo. Naway gamitin ng Panginoon ang araw na ito upang tuparin ang pangarap mo. Naway yan ang mangyayari. Okay, salamat po. Okay, tuloy tayo sa ating manual. Buksan po natin sa Page 8. Page 8. We need healthier churches. We need healthier churches. Ito po ang sinabi ng marami. Hindi ko nagsabi ha. Maraming nagsabi, maraming Christian leaders ang nagsabi, we need healthier churches. Kung titingnan natin ang kalagayan ng maraming church natin, makikita na kung minsan,
kulang yung impact sa community na hinahanap natin. Kuminsan, hinahanap natin yung transformation ng ating lipunan sa pamamagitan ng iglesia. At sa maraming pagkakataon, hindi pa nangyayari. Yung pamumuhay ng ibang miyembro natin, kuminsan, yung pamumuhay ng miyembro ay kagaya ng unbeliever. Walang pagkaiba. Kuminsan, pati leader ng iglesia, pati pastor, ang pamumuhay niya ay ganoon din eh. Kuminsan sa loob ng iglesia, maraming away, maraming tampuhan. Meron din magaling, meron din malusog, meron din malakas, meron din transformation na nangyayari. Pero marami nagsabi, kailangan natin palakasin ito. We need healthier churches. Alam nyo, maraming iglesia natin ay hindi lang mahina, pero maraming namatay. Ganun kahina. Kung familiar kayo sa ating Dawn Research, every 10 years, binibilang natin yung number of churches sa buong bansa para hanapin kung saan ang barangay na wala pang iglesia. So 1980, 1990, year 2000, sinurvey. Ngayon, naghahanda sa 2010. In 1980 to 1990, in the survey in 1990, nalaman natin that in the decade of the 80s, there were 13,000 churches na ipinatayo. So in the year 1990 survey, from 1980 to 1990, in that time, nagplant tayo ng 13,000 churches. Marami yan. Maganda yan. Tapos, pagdating sa year 2000, nag-survey ulit. Hinanap ang lahat ng churches ulit, pati yung ipinatayo in the decade of the 80s. Alam nyo kung anong nakita? Of the 13,000 churches na ipinatayo in the decade of the 80s, 6,000 ang nawala in the 90s. Wala na. Patay. Di na makikita. Ganoon kahina po ang maraming church natin. So talagang kailangan palakasin ang ating mga iglesia. Nung dumating tayo sa year 2000, sa Dawn 2000, meron tayong goal of 50,000 churches. Dumampas tayo sa goal. Nagkaroon ng 51,000 plus ang mga iglesia. At nagkaroon ng evaluation ng mga denominational leaders and leaders of ministerial fellowships para malaman nila anong masasabi nila tungkol sa ating ginawa sa Dawn 2000. Lahat nagsabi, ang church planting ay maganda at kailangan tuloy pa. Dahil marami pa tayong barangay, wala pang iglesia. So walang nagsabi, tumigil na sa church planting. Tuloy. Samantala, marami rin nagsabi, meron din kailangan nating gawin para palakasin ang health ng ating mga iglesia. Hindi pwedeng plant ng plant, at mahihina ang ating pinaplant. Kailangan plant ng plant na matibay. At yung magpa-plant, yung mga existing churches ay papatibayin din. So dahil sa feedback ng mga denominational leaders, buti na lang, at that same time, dumating ang natural church development. So ako personally, nag-shift ako ng aking ministry, nagpatuloy din sa ginagawa sa church planting, at kinuha din itong natural church development para palakasin din natin ang ating mga church. Dahil we need healthier churches talaga. We need it. At pwedeng mangyari. Yung ating mga churches, pwedeng palakasin. Magiging mas malusog. Kaya napakalaki ng aking pag-asa na inyong iglesia ay lalakas. Ayon kay Rick Warren, sabi niya, dito po sa page 8, sabi niya, the key issue for churches in the 21st century will be church health, not church growth. So ang ating focus dito ay church health. Palalakasin ang ating mga iglesia.